So nasa likod ko ngayon ang bus na magdadala sa iyo sa 8th wonder of the world. At sasakyan kita papunta ng Banawe, Ifugao. Sa vlog na ito ay titignan natin kung sulit pa pumunta sa 8th wonder of the world ng Pilipinas sakay ng overnight bus na ito. Ito na nga ba ang naghihintay sa atin sa Banawe? Ako nga pala si Makimatic at samahan niyo ako sa biyahe ko ngayon. Pero bago ang lahat, please subscribe and hit notification bell para updated ka pag nag-upload ako ng bagong video. Let's go! Banawe Rice Terraces ay kilala bilang 8th wonder of the world ng Pilipinas. Nilala rin ng UNESCO ang ilan sa mga rice terraces sa Ifugao bilang UNESCO World Heritage Sites. Pero ang hindi alam ng marami, may isang natatanging bus pala na bumabiyahe papunta rito. Scania K360 ng GB Florida. Kaya sa vlog na ito, susubukan nating alamin kung sulit nga ba ang biyahe sakay nito papunta sa isa sa mga pinakasikat na destinasyon sa bansa. It's June 13, 2026 at dahil 8th wonder of the world ang ating pupuntahan, meron akong hinanda na mga misyon. Una is dapat makapasok ako sa loob ng isang native Ifugao house, yung tinitirhan ng mga kapatid natin sa Ifugao. Pangalawa is dapat masaksihan ko ang sunrise sa isa sa mga UNESCO World Heritage Sites, ang Batad Rice Terraces. Pangatlo is dapat papuntahan ko yung tatlong viewpoints ng Batad Rice Terraces para makita natin yung sinasabi nilang amphitheater-like na itsura nito. At panghuli, kailangan ko mapuntahan ng Tapia Falls. Napakaganda nga daw nito pero kalbaryo naman daw ang dadaanan mo. At lahat ng yan ay kailangan kong magawa bago ako sumakay ng bus ulit pa Maynila. Kaya ano, tara! The day has come, it's June 15, 2026 at nandito ako sa terminal ng GB Florida sa Camias, Quezon City. Nagpabook na ako ng ticket 2 days in advance para makapili ng upuan. At ang pamasahe mula Camias, Cubao or Sampaloc, Manila going to Banawe, Ifugao is 870 pesos. And to best of my luck, ang natapat nga sa atin na bus is yung Scania K360. Tara, akatin natin itong bagong bus. Yun, so swerte tayo, nakachamba tayo ng Scania na sasakyan natin ngayon. Yun o, ganda. Let's go. And exactly 10 PM at umalis na kami ng terminal. Pero dadaan muna ito ng Sampaloc para kumuha ng pasahero. Dumating kami ng Sampaloc around 10:30 PM at meron lamang itong 15 minutes na waiting time bago ito umalis ulit ng 10:45 PM. At titignan natin itong bus into 4 criterias. Una is yung comfort, pangalawa is yung features, pangatlo is yung ride quality, panghuli is yung value for money. At lahat ng yan ay malalaman natin hanggang matapos ang ating biyahe. Exactly 10:45 PM at umalis na kami ng Sampaloc. NLEX Connector Road agad para mas mabilis ang biyahe. During this trip is meron lang dalawang meal stop ang biyahe which is sa Pura Tarlac and ang last is sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Before tayo dumating ng first meal stop, check na natin ang features. So ang bus na ito is si GB Florida S0014, isang Scania 360iB na may 360 horsepower. And ang body nito ay gawa ng Del Monte Motorworks na DM24 model. Sa exterior is the usual lang na DM24 na very simple and clean. Naka-hubcaps din ito para dagdag pogi. Sa interior naman is naka 2x2 seating configuration nito with 45 seating capacity. Reclinable yung mga upuan and decent naman yung legroom. Equipped din ito with restroom kaya no problem ang pag-ihi habang nasa biyahe. Very simple lang yung aircon louvers and baggage rack. May CCTVs din for safety and bus TV for entertainment. Sadly is walang USB chargers ito so may room pa for improvement. Overall in terms of bus features para sa akin is 4.5 out of 5 ito. 12:47 AM and we just arrived at Pink Pantry in Pura Tarlac. Grabe, ang daming bus ni Florida going north and southbound. So dito na ako magdi-dinner. Adobo to ate? Isang adobo nga po. Thank you. So bale adobo, tas kanin, 150. Pwede na. Hot na lang na, caramel cappuccino. Kape, mainit. Cold nga dapat kaso walang ice. Bahala na matapon sa bus. Joke lang. 1:08 AM at balik biyahe na kami. The next stop is sa Bagabag, Nueva Vizcaya na, which is nasa around 200 kilometers. Nag-exit kami ng Rosales, Pangasinan para tagusin yung mga daan papuntang San Jose, Nueva Ecija. Dito is medyo chill pa si Kuya Sam kasi baka makapick up pa ng mga pasahero, kaya takbong pogi lang muna. Napansin ko nga dito na sunod-sunod yung bus ng Florida, kaya comment down below kung gaano karaming Florida yung makakasalubong namin.
2:26 AM at nasa San Jose, Nueva Ecija na kami. Yung mga kasunod ng bayan nito is yung exciting part dahil dito na yung mga daan na may zigzag, which is sa Dalton Pass, nasakop ng Caranglan at Santa Fe. Ayun yung bago. Sinaw lang yung sense dito. 360 lang yun ba yan? GT1. Sa mga uphill zigzag roads na gaya nito, malaking bagay ang tamang timing at diskarte dahil ayaw mong ma-stuck sa likod ng mabagal na truck sa matatarik na akyatan. Tendency kasi is pwedeng ikaw naman yung mabitin. Kaya kapag may enough at safe na chance, sinusulit ng mga bus drivers yung pagkakataon para maka-overtake at mapanatili yung momentum ng bus para hindi sila mabitin sa ahon. Yung ganitong eksena is normal na lang lalo sa mga Cagayan route na buses, kaya kabisado na nila kung kailan lang pwede bumira at kung saan lang pwede. Hindi mo minamanwal ko yan. Ganun gamitin. Pwedeng ganun. Akala ko, pagka naka-automatic, kailangan i-switch pa. Pwede palang biglaan. Magandaan dito. Oo. Kahit naka-automatic, pwede mo siyang i-release. Hindi mo automatic kasi wala eh. Wow, po dati yan ang menu. 116. GT116. Oo, yun ang dati yung maaw ko. Matagal mo maaw ko. Hindi na nga rin. Ganda pa ng makina bago. Pero alaga sa akin. Tapos na rehab. Ayun, naging ganda ngayon. Na-rehab na ulit? Ang ganda yung tsura ngayon. Parang B12, parang B12 Tiger. Parang ay dito. Ganun ang tsura. Ganda kaya. Galing nga ng Dubai. Galing na gumawa sa puro eh. Ayan, Cagayan na pari. Ganyan, nagigaraw niya. Natagigaraw. 2x1. 2x2. Pero may mga TV. Paglagpas nga ng mga zigzag, bumanat na si Kuya Sam para naman makabawi sa gapang na inabot namin kanina paahon at pababa ng Dalton Pass. Dito ko naramdaman yung lakas ng Scania. Lumalabas talaga yung 360 horsepower pag kinakailangan. Although malakas yung power nitong bus, may limiter pa din ito na nasa 95 km/h. Pero kahit ganun is napakadali lang niyang kunin yung 90 kph. Dahil nalagpasan na natin ang challenging part ng Nueva Ecija at Nueva Vizcaya, i-rate na natin ang ride quality. So unang-una yung power. Talagang hindi ka bibiguin ng Scania K360, mapapatag o ahon. Sobrang solid ng power. Sa suspension, wala din akong mapintas. Saktong-sakto lang yung pagkakaset ng air suspension height kaya hindi talaga ramdam halos yung mga lubak. Dagdag mo pa na maganda yung stabilization feature ng Scania kaya bawas yung moments na parang tatagilid ka. Lesser din yung mga kalampag sa loob comparing sa other buses and most importantly, very good yung air conditioning ng bus. And to rate the ride quality nitong bus, I can confidently say na ito ay 5 out of 5. 4:30 AM at may sudden build-up ng mga sasakyan dito sa Bambang, Nueva Vizcaya. Sumilip nga muna ako sa labas para tignan yung layo ng traffic. Some secret she keeps hidden. After 30 minutes at sa wakas gumalaw-galaw na din yung daloy. Lahat lang pala ng traffic na yon is dahil sa mga sasakyan na papasok ng farm to market sa town proper ng Bangbang. Sasakay, 5-star victory, nanalo ang victory. At nagsimula na nga ang umaraw, na perfect para kita natin yung mga daan mamaya paakyat ng Ifugao. Nakasabay namin si S0019 pero magbabypass siya. Parang Furious 7 The Last Ride tuloy ang eksena. Started out
start small to a real bond. Cause we're brothers first. Cause we're been through a lot, but it ain't over. We gon' keep Ito yung pang-proper ng Solana, kuya. Ano dito? Tiga rito ka, kuya. Laking bayan din pala to. And 5:40 AM nang makarating kami sa last meal stop dito sa Pink Pantry, Bagabag, Nueva Vizcaya. Yun, so time check, 5:41 na ng umaga. Dito na kami sa Bagabag. No, dalawang Scania nagkasabay. Ang ganda ng kulitan nila kanina sa Santa Fe. Bali, nag-iba na pala nung nagpunta ako dati ng Sagada, hindi ganito yung tsura dito eh. Bali, tutuwa ako sa takbo na itong K360. Dito lang pala sa biyaheng Cagayan masusubukan yung lakas ng Scania. Yun, so coffee ko brown lang muna. Tsaka bus. Kopi ko baka naman. Hello. 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 And just 10 minutes at balik biyahe na ulit kami. Mula dito sa Bagabag is 60 kilometers pa ang tatakbuhin. Maikli kung titignan pero matagal din dahil puro zigzag na 2 lanes lang ang mga daan dito. Ito na siguro ang pinakahihintay kong parte ng biyahe, ang sikat na zigzag roads ng Ifugao. Ito talaga masusubukan ng galing na driver at ang performance ng bus habang tinatahak ang sunod-sunod na hairpin curves at matatarik na kalsada. At pag napapasilip nga ako sa bintana, mas na-excite ako kasi pataas na kami ng pataas and yung view is mas gumaganda. Bulao, meron? Sa Manawi. Ang gagawin mo. And after an hour ng mga kurbada, narating din namin ang Lagawe, Ifugao, isa sa malaking bayan dito. At ito na din yung sign na malapit na tayo sa destination natin. Isang buwan din akong puro. Paldo rin na. At dahil dyan, i-rate natin ang comfort. Isa sa magandang napansin ko sa mga upuan na ginamit dito sa bus is yung upholstery, na kung i-describe ko is parang velvet or suede. Kaya talagang hindi ka dudulas kahit anong liko pa ang mangyari. Nakakadagdag din sa stability yung armrest na sakto lang yung height para may suporta ka sa gilid. Sobrang helpful din ng recliner para pag gusto mo nang matulog, may leverage ka para mag-lean back. Siguro ang masasuggest ko for further improvement is yung pag-i-install ng headrest na parang pillow or foam para may support along the neck and buttock yung mga passengers. Pero nonetheless, sobrang solid in terms of comfort nitong bus kaya masasabi ko na 4.5 out of 5 ito. After Lagawe at habang papalapit tayo sa Banawe, mas lalong nang nagiging paliko-liko ang mga kalsada. Kung sa iba ay baka nasusuka na sila dahil pa zigzag-zigzag, pero sa aming mga bus enthusiast is very enjoyable yung mga ganitong moments. Talagang makikita mo sa bawat kabig ni Kuya Sam na kabisadong-kabisado na niya yung mga daan dito. Ikaw ba naman? 3 taon mo ng street na binabiyahe itong Manila to Banawe and vice versa. Parang naging tour guide ko na din si Kuya along the way dahil tinuturo niya sa akin yung mga recent changes dito sa Ifugao na sobra kong na-appreciate. Kaya makatrawa ng bilog. Boboling na yan. Ang bilog na ng sakalo. Para sa last nating criteria, i-rate natin ang value for money. Unang-una is very notable yung bus na dineploy ni Florida for this route. Very prestigious and masculine kung i-describe, lalo't hindi biro yung mga daan papuntang Banawe at very challenging ang ruta na ito. And comparing sa other buses na tumatakbo rito is sobrang layo ng agwat nito sa competition ng buses sa Banawe. Kaya very good yung paglalagay ng Scania dito. Maganda yung time of dispatch nila from Sampaloc para saktong may araw na pagtapak mo ng Banawe. So overall ride, very recommendable lalo na sa mga foreign
foreign tourist dahil maganda yung bus at sobrang accommodating nila Kuya Sam towards sa mga pasahero. And most importantly is safe ang biyahe. Marunong tumakbo ng mabilis na may kasamang pag-iingat. Kaya para sa akin, ang value for money nito is a perfect 5 out of 5. 7:20 AM at narating din namin ang entrada ng Banawe, Ifugao. Overall is inabot ng 9 hours and 20 minutes ang buong biyahe. And para sa buses ng Florida, dito sila gumagarahe sa Hall of Justice ng Banawe, Ifugao. Diyan kayo naparada na kuya, sa court dyan. Yun, kaya tayo sa Banawe. Guys, ito na ako sa Banawe. Kasama ko si Kuya Sam. Pasyal kayo dito. Yun, solid. Mabait to si Kuya Sam, napaka-solid mag-drive. Kuya Sam, thank you very much Kuya Sam. Thank you, sir. Thank you. Time check, 7:41. Dito na tayo sa Banawe. Sa garahe ng Florida dito sa may Tamaan. Hindi ako nagkakamali. Punta natin, gawin natin yung mga mission natin dito. Let's go! So pagdating ng Banawe is kailangan mag-tricycle papunta ng Batad. Nasa around 40 minutes ang biyahe papunta doon at ang pamasahe dito, one way is 1,200. So pabalik ng Banawe is another 1,200 pesos na naman. Mahal kung titignan dahil mag-isa lang ako. Pero kung grupo kayo, for sure is mas mura dahil hati-hati kayo. 9:50 AM at nakarating na ako ng Batad. 9:55 dito na kami sa entry point ng Batad. Tama ko si Kuya Jeff. Mula sa drop-off point, need maglakad ng 20 to 30 minutes para makarating sa accommodation ko. Sa entry point ng Batad Village, may babayaran na 50 pesos para sa environmental fee. Thank you! And 10:28 AM, touchdown na ako sa Batad View Inn, ang magiging bahay ko for 2 days. Bali ang rate dito is 1,000 per night which includes a very simple private room with 2 beds, electric fan at magandang view ng terraces. So nagpahinga muna ako agad dahil ako'y straight walang tulog. Pagkagising, agad ko nang sinimula ng unang misyon, which is ang makita at makapasok sa isang native Ifugao house. So yun dati, sa History of Architecture, dinadrawing lang namin to. Pero ngayon, nasa harapan ko na. Damn bro. Luckily, saktong may ganito sa pinag-i-stayan ko at pinayagan naman ako na makapasok dito. Thanks to Kuya Jeff. Wow. Sa labas, punong-puno ito ng mga ulo ng hayop, mga kalabaw, wildcat, unggoy at marami pang iba. Simbolo kasi ito ng status, rituals at kayamanan para sa mga Ifugao. Isa pang napansin ko is halos lahat ng gamit dito is gawa sa kahoy. Mapabasket, hagdan, timba at kung ano-ano pa is gawa sa kahoy. Sa loob naman, dito nakatago yung mga tradisyonal na lalagyan nila ng mga gamit. Pati na din yung mga tradisyonal na palay na nakatago sa parang kisabe. At pwede din palang magstay dito for 800 pesos per night kaya may nakahanda na kama at unan. Kaya naman, check na agad ang una nating mission. Mission accomplished yung isa nating mission. Nakapasok na tayo sa isang Ifugao house. Yun. After nga nito is nag-dinner na ako para maaga makapagpahinga. Chop suey na made to order na nagkakahalaga ng 250 pesos. It's day 2 and ang ating second mission is makita yung sunrise dito sa Batad Rice Terraces. Kaya 5 AM pa lang ay bumangon na ako. At talaga namang grabe yung view dito sa umaga. Para kung nasa ibang bansa kung iisipin. This is the view that we have right here. Yon, so another mission done. Nakita na natin yung sunrise dito sa Batad. Pero meron pa tayong mga mission na pupuntahan for today. Madami tayong gagawin. So tara, let's go. And next na mission is makita ko ang 3 view decks dito sa Batad. Pero para magawa yon is kailangan mag-hike ng 1 to 2 hours para madaanan lahat ng view decks. Kaya 8 AM lumarga na kami ni Kuya Jeff para maaga makabalik. Balik kasama namin si Brownie at Rambo, yung dalawang aso na alaga ni Kuya Jeff. Along the way is may mga landslides na madadaanan kaya kailangan magdoble ingat. May mga natural water spring din kaya pwede ka maghilamos. 8:33 AM at narating namin ang unang view deck dito. Dito pa lang is napakaganda na ng view ng terraces. Pero as we go on sa other view decks is mas gaganda pa yung makikita natin. Ito yung view deck number 1. Pero sa mga tiga rito, Ito na yung number 1. Mali ako kanina. Ito pala yung view deck number 1. Ayan. Kita yung buong terraces. Di kami nagtagal dito masyado kasi dun sa second view deck mas solid yung tanawin. Kaya lumarga na ulit kami. Pupunta sa second view deck is dadaan na kami sa mga pilapil. Dito nga ay talagang tinuturo sa akin ni Kuya yung mga iba't ibang uri ng palay na meron dito. And then to my surprise is may 16 varieties daw pala ito. Akala ko dati is iisa lang lahat. May mga parte nga na sobrang kitid lang na matatapakan mo at medyo may kadulasan. At kapag namali ka ay pwede kang malaglag sa pilapil. At ang inyong lingkod ay muntikan ng maligo sa putik. Akala ko kasi may bato doon sa ilalim ng dahon. Yun pala, imagination ko lang.
konting gasgas lang sa legs pero okay lang naman. And 8:43 AM at narating namin ang second view deck which is ang tinatawag nilang top view. Kaya pala sa tinawag na amphitheater. Now I understand. Ito yung pinaka-the best na view deck sa akin kasi kitang-kita mo yung pagka-amphitheater ng Batad Rice Terraces. Dito ko din napatunayan na deserve nga nito yung recognition ng UNESCO as a World Heritage Site. Talagang sinulit namin yung view dito at medyo nagpahinga ng matagal. 9:07 AM at lumarga na kami papunta sa last view deck which is at tinatawag nilang Blue House. Ito yung isa sa pinakamatarik na trek kaya pinag-iingat ako lalo ni Kuya Jeff. Madami na daw kasi bumalentong dito at ayokong masali doon. Habang naglalakad pababa, tinuro sa akin ni Kuya yung mga bato na original na dinadaanan ng tao. Dito ako napaisip na totoo nga talagang 2,000 years old na itong terraces. Kasi yung pagpunta dito is mahirap na, what more pa yung pagbuhat ng mga bato at pagbuo ng mga pilapil. Yan o, yan yung stairs dati. Bato lang talaga. Ito ngayon, tinabas-tabasan na. 9:26 AM at touchdown na kami sa huling view deck which is dito sa Blue House. Ito yung pinaka-established na view deck, kompleto with CR and bilihan ng mga snacks. Pero expect na ang presyo is doble or triple. So inabot ng 1 hour and 30 minutes yung naging trek namin ni Kuya Jeff mula sa view in hanggang dito sa Blue House. So another mission down at may isa na lang na natitira. 9:48 AM at papunta na kami sa panghuling mission which is ang makarating sa Tapia Falls. Sa lahat ng nakausap ko dito, ang lagi nilang sinasabi, madali ang pababa, sumpa ang pabalik. At yun ang malalaman ko kung totoo nga ba pag pauwi na kami. Madali lang tong pababa eh. Yung paakit na mamaya. Diyos ko po. Ang tarik. Diyos ko po. Lapit na tayo. Ngayon yung Tapia Falls pare. Konting ano na lang. Konting hingal na lang. Brownie, tulungan mo Brownie. And after 26 minutes ng matarik na pababang hagdan, nasilayan ko na yung ganda ng Tapia Falls. Ganda pare. Finally, Tapia Falls. At syempre, sa hirap ng kalbaryong dinaanan ko hindi ako papayag na hindi makapagtampisaw dito kahit sandali lang. Kaya officially, mission accomplished na ang ating 4 na misyon. At totoo nga yung babala ng mga nakausap ko. Sa sobrang hirap ng pabalik, hindi ko na nagawang hawakan ang camera ko at mag-video. 12:43 PM kami nakabalik ng Batad View In. Pagod pero sulit na sulit. Hindi ko akalain na ganun pala kahirap yun. I'm just happy na natapos natin yung mga misyon dito sa Batad. So ayun, I will call it a day na ngayon at magpapahinga na ako. Kita-kita tayo bukas. Third and last day at around 8:10 AM at pabalik na ako ng Banawe sakay ulit ng tricycle na sinakyan ko papunta ng Batad. Big shoutout and thanks to Batad View In and Kuya Jeff para sa pag-assist sa akin sa buong stay ko sa Batad. Highly recommended, hindi ka tatagain sa presyo at aasikasuhin ka na mabuti. Kaya big thumbs up to those people. Fast forward around 6:29 PM at andito na ulit ako sa paradahan ng bus ni Florida dito sa Banawe. Saktong si Kuya Sam at si S0014 ulit yung masasakyan ko kaya paniguradong solid ang pauwi. Kuya Sam ulit. Oo, sakit tuhod ko. Nabigla. And eksaktong 7 PM at lumarga na kami. Malamig na aircon sa mukha, komportableng upuan, ingay ng makina at pagkapatay ng ilaw, ako'y nagpahinga na ng tuluyan. So ang mahalagang tanong, sulit nga bang pumunta sa 8th Wonder of the World ng Pilipinas sakay ng overnight bus na ito? Ang nag-iisang sagot lang dyan, minsan isang bus ticket lang ang kailangan para masaksihan mo ang kagandahan. O paano, hanggang dito na lang muna mga ka-bus trip sa uulitin. Maraming salamat.